Hello guys, ito yung part 2 kahapon guys nung pumunta kami ng Kananga doon sa bahay ng bilas ko. Ito yung bahay nila guys, yan ginagawa pa kasi hindi pa nga masyadong tapos pero pwede nang matirhan guys. At binaba na rin ng asawa ko at kapatid niya yung babwire doon sa tricycle guys. Yan yung babwire kasi guys yung ilalagay nilang pang bakod pala yung Tagalog nung kural guys. Ayan, pasensya na guys. At may dumaan na nagbebenta ng pasayan guys. Yung maliliit, ano bang Tagalog niyan? Hipon ba yung Tagalog niyan guys? Basta sa Bisaya guys is pasayan. Ayan, bumili lang kami ng konti guys kasi lagyan kasi namin ng malunggay guys kasi masarap kasi lagyan ng sabaw yun kasi nga buhay pa siya, manamis-namis pa yung sabaw yun guys. Kaya bumili na muna kami ng mineral water guys kasi nga yung biyanan ko ay nag-iiba yung tiyan kasi niya guys sa tubig dito. Hindi kasi siya iba kasi yung lasa ng tubig dito guys. Kaya bumili lang kami ng mineral at yan din yung iinumin sa mga anak namin kasi nababaguhan kasi sa tubig yung mga anak namin. Iba kasi sa Ormoc guys yung iniinom namin is mineral dahil nga hindi maiinom yung tubig doon sa Ormo kasi madumi nga siya. Kaya dito sa Kananga guys, maiinom yung tubig dito kasi nga malinis. Pero guys, nababaguhan kami sa lasa. Kaya bumili lang kami ng mineral. Tapos namin bumili ng mineral guys, ay humingi din kami sa kapitbahay nila ng malunggay kasi nga lulutuin ko na yung hipon na maliliit na nabili namin guys. At pagkatapos dumating yung biyanan ko nga galing sila merkado guys, palengke, bumili sila ng baboy yung ano guys, yung karning baboy kasi nga papakainin nila yung nagsusukat ng lupa guys. Kaya ayan, hinugasan ko na kaagad yung karning baboy guys kasi nga lulutuin na namin at dalawang lutuan na pala yung ginawa namin guys kasi nga medyo marami yung nabiling karning baboy at yung kaldero na nandito guys is maliliit kaya dalawang lutuan na yung ginagawa namin at tignan nyo naman guys habang nagluluto ako guys ay dito binibidyuhan ko yung view dito guys, ang ganda-ganda talaga guys. At pagkatapos ko nga pala malinisan yung karning baboy guys ay sinalang ko na kaagad para naman pag maluto na guys isunod kong lutuin yung hipon na maliliit. Habang hinihintay kong kumulo yung karning baboy guys, ayan, nilinisan ko na muna yung maliliit na hipon. Ayan, tignan nyo naman guys. Ayan, gumagalaw pa talaga yan guys. Sobrang fresh na fresh pa talaga yan. Kaya masarap talaga yung sabaw niyan guys kapag maluto na. Manamis-namis talaga yung sabaw niyan. Pero kahit maliliit lang yan guys, sobrang mahal talaga. Yung ganyang kaliit guys, 75 pesos na yan. Pero bumili lang talaga kami ng bilas ko guys kasi gustong-gusto talaga namin yan. Lalagyan ng malunggay kasi masarap yung sabaw niya at bihira lang kami makaluto ng ganito guys kasi nga sa Ormoc hindi kami nakita ng ganyan guys, yung buhay pa yung mga maliliit na hipon. Kaya dito guys, mabuti na lang at merong naglalako guys, kaya yan nakabili talaga kami guys. Katapos kong malinisan yung maliliit na hipon guys, tignan ko naman yung niluluto kong nilagang baboy guys at ayan guys, luto na pala siya. Kaya ayan, tinimplahan ko na at nilagay ko na rin yung mga gulay na peche guys. Pagkatapos sinangon ko na at isunod ko na ilagay yung sinabaw na hipon guys, yung maliliit na hipon. Ayan guys, buhay pa nga guys, nagtatalsikan pa nga guys, nahihirapan nga ako maglagay ng kamatis yung mga panakot yan guys kasi nagtatalsikan sila. Kaya pagkatapos kong malagay yung kamatis at saka yung luya at sibuyas guys, ayan, tinakpan ko na kaagad at nung kumulo na guys, inilagay ko na kaagad yung malunggay at tinimplahan ko na siya ng asin at konting magic syrup guys. At ayan, luto na guys. At nung bandang hapon guys, fast forward na tayo guys, umuwi na kami galing Kananga. Ayan, sumaglit lang kami dito sa tabi ng daanan guys. May nakita kasi kaming natitinda ng isda guys, kaya bumili lang kami ng eto guys, kalahating kilo, galunggong na maliit. Yan, kalahating kilo lang yung binili namin guys kasi nga gusto ko talaga magpaksiw guys, kaya gagawin ko yung paksiw guys kasi medyo matagal na kasi akong hindi nakaluto ng paksiw guys. Kaya yung kalahating isda na nabili namin guys, sinati ko pa siya kasi yung kalahati gagawin kong prito at yung kalahati guys yung lulutuin kong paksiw kasi yung asawa ko hindi nga siya kumakain ng paksiw guys. Sabaw lang sa paksiw yung sa kanila, pati yung mga anak ko, kaya nilutuan ko na sila ng pritong isda at nagluto na rin ako ng paksiw para sa akin guys. Yung ilalagay ko lang sa paksiw guys, yan, nilagay ko na yung isda, pagkatapos ilalagay ko na yung bawang, sibuyas at saka luya guys at timplahan ko na siya ng asin, konting bitchin, pagkatapos ay lagyan ko na siya ng suka guys at lalagyan ko rin siya ng konting tubig guys, yung kalahating basong tubig lang guys at lalagyan ko rin siya ng talong guys kasi nga meron pang natirang dalawang talong sa ref, kaya ilalagay ko lang siya dyan guys kasi masarap sa paksiw guys kapag merong talong at mas masarap din guys kapag meron sanang ampalaya. Kaso nga lang wala na kaming ampalaya sa ref guys, naluto ko na siya, kaya eto na lang talong guys, masarap pa rin yan.